Si Joanna ay isang dalagang mayuming tumutulong sa kanyang pamilya mula noong siya'y bata pa. Kilala siya sa kanilang barangay bilang mabait, masayahin at mapagmahal sa pamilya. Kung meron mang isang tao na handang magsakripisyo para sa mga mahal niya sa buhay, yon ay si Joanna. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may takot sa Diyos at may malasakit sa kapwa. At yon ang mga prinsipyong niyakap niya mula pagkabata hanggang sa kanyang pagdadalaga. Matapos mag-aral at matapos ng high school, hindi may kakailang saya sa kanyang mga magulang na si Mang Isko at Aling Marita. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, batid ni Joanna ang hirap ng buhay sa kanilang tahanan. May simpleng hanap buhay lamang si Mang Isko bilang karpintero at si Aling Marita naman ay isang mananahi. Hindi ito sapat para buhayin ng komportable ang kanilang pamilya, lalo na't si Carlos, ang kuya ni Joanna ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Alam ni Joanna ang bigat ng responsibilidad sa mga magulang niya. Naging saksi siya sa araw-araw na pagsisikap ng mga ito. Puyat at pagod, ngunit walang reklamang naririnig mula sa kanila. Kapag umaga, naririnig ni Joanna ang maagang paghuhubad ng mga damit ng kanyang ina mula sa makina ng pananahi. At pagkaraan ay papasok si Mang Isko upang ayusin ang mga sirang bahay ng kanilang mga kapitbahay. Isang araw habang nakaupo si Joanna sa harapan ng kanilang bahay, nakita niya ang kanyang nanay na tila balisa. Lumapit siya rito at tinanong kung ano ang problema. Huminga ng malalim si Aling Marta bago nagsalita. Anak, alam mo namang kinakapos tayo ngayon. Niisip ko lang kung paano natin mapagpapatuloy ang pag-aaral ni Carlos sa kolehiyo. Gusto ko sana ay hindi na siya mag-alala, pero mahirap talaga ang buhay ngayon. Hindi sumagot si Joanna agad. Alam niya na para sa pamilya nila, ang edukasyon ang tanging paraan upang makaahon sa hirap. Ngunit naisip din niya kung ipagpapatuloy niya ang pag-aaral, magiging dagdag pa siya sa gastos ng kanilang mga magulang. Kinabukasan naglakas loob si Joanna na makipag-usap sa kanyang mga magulang. Isang mapagpasyang desisyon ang kanyang ginawa. Titigil muna siya sa pag-aaral upang bigyan ng pagkakataon ng kanyang kuya na makatapos ng kolehiyo. Sa isip niya, mas mahalaga na may isa sa kanila na makatapos para tulungan ang pamilya nila sa hinaharap. Nanay, tatay, bungad ni Joanna habang nakaupo silang tatlo sa pagkainan. Napag-isip-isipan ko na po na titigil muna ako sa pag-aaral. Alam ko po na mahirap para sa inyo ang sabay kaming pinag-aaral ni kuya. Gusto ko pong ibigay sa kanya ang lahat ng suporta ninyo para may mapaggastusan po siya. Nagulat si Mang Isko at Aling Marta. Hindi nila inaasahan ang ganitong desisyon mula kay Joanna. Si Joanna, na masigasig sa kanyang mga pangarap, ay handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Anak, hindi mo kailangang gawin to, wika ni Mang Isko. Kung kaya pa namin, gagawin namin ng lahat para mapag-aral kayong dalawa. Pero tatay, sagot ni Joanna habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Nakikita ko pong nahihirapan kayo. Hindi po ako mawawalan ng pagkakataon na bumalik sa eskwela. Si kuya po, malapit nang makatapos. At kapag nakatapos na po siya, makakatulong na siya sa inyo. At kung sakali, sa akin din po. Napatigil si Aling Marita at si Mang Isko. Alam nilang mabigat ang desisyon ni Joanna, pero alam din nilang may punto ang kanilang anak. Nagkatinginan sila at sa wakas bumuntong hininga si Mang Isko at nagsalita. Kung ito talaga ang desisyon mo, anak, sige, igagalang namin yan. Sa sumunod na araw, nagpunta si Joanna sa eskwelahan upang ayusin ang kanyang pagtigil. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot habang pinagmamasdan ng mga kaklase niyang masaya sa kanilang mga plano para sa darating na kolehiyo. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang ginagawa niya ito hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Carlos. May kaba sa kanyang dibdib si Joanna dahil alam niyang hindi magiging madali para sa kuya niyang si Carlos ang tanggapin ang kanyang naging desisyon. Nakatayo si Carlos sa pintuan. Nakatingin kay Joanna ng seryoso. Joanna, ano itong narinig ko mula kina nanay at tatay? Tanong ni Carlos halatang balisa. Kuya, nagdesisyon ako magpahinga muna sa pag-aaral. Gusto ko mag-focus kayo ni na tatay at nanay sa pag-aaral mo. Kapag nakatapos ka na, madali na lang para sa akin na bumalik. Mahinahong paliwanag ni Joanna. Ngunit hindi madaling tanggapin ni Carlos ang desisyon ng kanyang kapatid. Hindi ako papayag na isakripisyo mo ang edukasyon mo para sa akin, Joanna. Mariing sabi niya.
Kaya nga ako nagsusumikap, Joanna, para hindi mo na kailangan gawin ito. Naiintindihan kita, kuya, tugon ni Joanna. Pero tignan mo ang sitwasyon natin. Alam nating lahat na hindi madali ang buhay. Ayoko nang dagdagan pa ang bigat ng mga pangarap ko sa mga balikat ni nanay at tatay. Sa ngayon, ikaw muna ang unahin natin. Sa pagkakataong ngayon, nakaramdam ng halo-halong emosyon si Carlos. Pasasalamat, lungkot, pagkasuklam sa kawalan ng kakayahan nilang magkapatid na parehong magpatuloy ng edukasyon nang walang alalahanin sa pera. Niyakap niya si Joanna ng mahigpit. Salamat kapatid, sabi niya. Pero pangako ko kapag nakatapos ako, ikaw naman ang susuportahan ko, ha? Alam ko namang gagawin mo yun, kuya, tugon ni Joanna, ngumingiti sa kabila ng lungkot na nararamdaman. Lumipas ang ilang buwan mula nang magdesisyon si Joanna na tumigil sa pag-aaral upang bigyang daan ang kanyang kuya na si Carlos na makapagtapos sa kolehiyo. Sa bawat araw na dumaraan, patuloy ang kanyang pagsisikap na makahanap ng paraan upang kumita ng pera. Hindi naging madali ang lahat para kay Joanna, ngunit sa kabila ng pagod, ayaw niyang makita ng kanyang pamilya na siya ay nahihirapan. Lagi siyang may ngiti sa labi kahit na madalas na siyang nawawalan ng oras para sa sarili. Nagsimula siya bilang tendera sa isang maliit na tindahan, ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito sapat. Ang kita sa pagtitinda ay mababa at kahit na malaking tulong sa kanila ang anumang halaga, naramdaman ni Joanna na kailangan niyang maghanap ng iba pang paraan upang makadagdag sa kita ng pamilya. Napansin din niya na hindi ito magiging sapat para sa pangangailangan ni Carlos sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Isang araw habang nasa tindahan siya at nag-aayos ng mga paninda, napansin ni Joanna ang mga kababaihang nagtitinda ng mga lutong ulam sa palengke. Nakita niyang maraming bumibili ng kanilang mga paninda, lalo na tuwing tanghalian. Naisip ni Joanna na maaari siyang magluto at magbenta rin ng pagkain. Mabilis niyang ibinahagi ang ideyang ito sa kanyang nanay na si Aling Marita. Nay, iniisip ko po na magluto tayo ng ulam at ibenta sa palengke, sabi ni Joanna habang naguhugas ng pinggan. Marami po akong napapansing nagbebenta doon at mukhang malakas ang benta nila tuwing tanghalian. Napatigil si Aling Marita sa pananahi at ngumiti kay Joanna. Magandang idea naman yan, anak, kaya lang baka mahirapan tayo sa puhunan. Nay, hindi po ako susuko, sagot ni Joanna. May konti po tayong naipon mula sa tindahan at pwede ko pong gamitin para makabili ng mga kahit konting sangkap. Ako na po ang bahala sa pagluluto. Gusto ko pong makatulong pa po lalo sa inyo. Kinabukasan, nagsimula na silang magluto ng mga simpleng ulam, ginisang gulay, adobo at sinigang. Nagtungo si Joanna sa palengke kasama ang ilang mga lutong ulam at nagtayo ng maliit na mesa upang magbenta. Sa unay kabado si Joanna dahil hindi niya alam kung papatok ang kanyang mga niluto. Ngunit sa kanyang pagkagulat, maraming tao ang bumili. Naging regular ang pagbebenta niya ng mga lutong ulam at nakadagdag ito sa kanilang kita. Subalit kahit na naging matagumpay ang kanyang pagbebenta ng pagkain, nararamdaman pa rin ni Joanna na hindi pa ito sapat. Kailangan pa niyang maghanap ng iba pang pagkakakitaan para masuportahan ang pag-aaral ng kanyang kuya. Kaya nagdesisyon siyang subukan ang paglalako ng mga kakanin tuwing umaga. Bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Joanna upang magluto ng mga kakanin gaya ng bibingka, puto at kutsinta. Nilalako niya ito sa mga kalsada at palengke, umaasang madadagdagan pa ang kanilang kita. Isang umaga habang naglalako ng kakanin, nakasalubong niya ang isang matandang babae na kilalang suplada sa kanilang lugar, si Aling Nora, na madalas reklamo ang laman ng bibig. Nakilala ni Joanna ang matanda, ngunit hindi niya inaasahang bibili ito ng kanyang kakanin. Aba Joanna, bakit naglalako ka na rin ng kakanin? Tanong ni Aling Nora nang may halong pangutya. Akala ko nagtitinda ka sa palengke ng ulam. Opo Aling Nora, sagot ni Joanna. Pinipilit ngumiti kahit nararamdaman niya ang tensyon. Nagpapadagdag lang po ako ng kita para makatulong pa po kila mama at papa. Naku, baka mapagod ka na gusto dyan. Dapat yata, inuna mo na lang yung pag-aaral mo. Ikaw talagang bata ka. Sagot ni Aling Nora. Pero siya, sige, bibili ako ng bibingka mo. Baka naman masarap yan eh. Nakangiti pa rin si Joanna habang iniaabot ang kakanin. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang bigat ng mga salita ni Aling Nora. Totoo, gusto niya namang bumalik sa pag-aaral ngunit
Ang kalagayan ng kanilang pamilya ang mas iniisip niya. Nang makaalis na si Aling Nora, bumuntong hininga si Joanna at nagpatuloy sa paglalako. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, hindi lingid kay Carlos ang mga sakripisyong ginagawa ni Joanna. Nakikita niya ang hirap at pagod sa mukha ng kapatid sa bawat pag-uwi nito. Alam niyang si Joanna ay nagkakasya na lamang sa kaunting tulog at pagkain para lang makapagtrabaho at matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa kolehiyo. Dumating ang araw na hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin. Isang gabi habang nakaupo si Carlos sa kanilang maliit na sala, nilapitan niya si Joanna at iniabot ang ilang libro para sa kanyang pag-aaral. Halata sa mukha ni Carlos ang labis na pagkabalisa. "Ano to, kuya?" tanong ni Joanna, nakangiti. "Mukhang malalim ang iniisip mo." Napaungol si Carlos at iniabot ang kamay ni Joanna. "Joanna, hindi ko na alam kung paano pa kita mapapasalamatan. Ang dami mong isinasakripisyo para sa akin, pero alam mo ba, nakukonsensya na rin si kuya. Nakikita kita araw-araw na nagtatrabaho ng gusto, samantalang ako, nag-aaral lang." Pinilit ngumiti ni Joanna, pero ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. "Kuya, huwag mong isipin yun. Ginagawa ko to kasi mahal ko kayo ni nanay at tatay. Kapag nakapagtapos ka na, magiging mas madali naman na ang lahat." "Pero Joanna," sagot ni Carlos, na halatang nagpupumilit na itago ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko kaya ang idea na ikaw ang nagsasakripisyo para sa akin. Dapat sabay tayong umaangat, hindi ikaw ang nahuhuli." Natahimik si Joanna, ngunit mas piniling magpakita ng lakas. Alam niyang ang pagiging positibo ang kailangan ng kanilang pamilya sa ganitong panahon. "Kuya, darating din ng panahon na sabay nating maaabot ang mga pangarap natin. Kaya sa ngayon, ikaw muna. Kapag ikaw ay matagumpay na, mas makakatulong ka pa sa akin at kay nanay at tatay, di ba? Huwag ka nang mag-alala, kuya, kaya ko naman to." Sa kabila ng mga pangungumbinsi ni Joanna, patuloy na bumabalot kay Carlos ang konsensya at pagkabigo sa sarili. Gusto niyang makatulong, ngunit wala siyang magawa kundi mag-aral ng mabuti upang hindi masayang ang mga sakripisyo ng kanyang kapatid. Alam niyang kailangang magtapos siya upang masuklian ang lahat ng hirap ni Joanna. Samantala, hindi lamang sa pamilya siya nagiging inspirasyon. Sa kanilang barangay, kilala si Joanna bilang isang masipag at masigasig na bata. Maraming kabataan ang lumalapit sa kanya upang humingi ng payo sa kung paanong magpursige sa buhay. Naging simbolo siya ng determinasyon, hindi lamang sa loob ng kanilang tahanan, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Isang hapon habang nagbebenta si Joanna sa palengke, lumapit sa kanya ang isang batang babae na humahanga sa kanya. "Ate Joanna, gusto ko pong maging katulad ninyo. Ang sipag-sipag po ninyo at hindi kayo sumusuko." Nagulat si Joanna, ngunit ngumiti siya. "Salamat, pero tandaan mo, lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay. Mahalaga lang na huwag kang susuko at lagi mong isipin ang mga mahal mo sa buhay." Hindi inaasahan ni Joanna ang mga ganitong papuri, pero para sa kanya, ang simpleng pagkilos na tulad ng pagtitinda at pagsasakripisyo ay mahalaga, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang nauunawaan na ang bawat pagsisikap niya ay nagdudulot ng pagbabago, hindi lang sa kanilang tahanan, kundi sa kanilang komunidad. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimulang magtrabaho si Joanna sa iba't ibang paraan. Naging regular ang kita niya mula sa kanyang mga paninda, at dahil sa kanyang sipag at diskarte, nakapag-ipon siya ng sapat upang makatulong palalo sa mga pangangailangan ng pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanyang kuya na si Carlos. Bagaman patuloy ang kanyang pagsusumikap, hindi may kakilang may mga matang nakamasid sa kanyang tagumpay. Habang lumalago ang maliit nilang negosyo, napansin ni Joanna na nagiging malamig ang pakikitungo ng ilang mga tao sa barangay. Minsan kapag dumadaan siya sa tindahan o sa kalsada, nararamdaman niya ang bigat ng mga titig ng mga kapitbahay. Hindi na gaya ng dati kung saan mainit ang bati sa kanya. Ngayon, tila may mga bulong-bulungan kapag siya'y nasa paligid. Hindi nagtagal, nalaman ni Joanna ang dahilan. Isang araw, habang bumibili ng sangkap sa palengke, narinig niya ang malakas na boses ni Aling Nora, ang parehong babaeng minsan nang nagtanong sa kanya tungkol sa pagbebenta niya ng kakanin. Nagsasalita ito sa harap ng ibang mga tendera. "Aba, hindi ako magugulat kung saan nanggaling ang pera niyang si Joanna," ani Aling Nora, napapahiyaw sa gitna ng palengke. "Biruin niyo, walang tinapos pero ang yaman-yaman.
Hindi kaya may ginagawang milagro ang batang yun? Napatigil si Joanna. Halos bumagsak ang mga bitbit niyang gulay. Nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang ang mga mata ng mga tendera ay nakatingin sa kanya. Mabilis siyang umalis, ngunit hindi siya nakalayo nang hindi niya narinig ang mga sumunod na salita ni Aling Nora. Baka naman kung ano nang ginagawa ni Joanna para magkapera, aba, biglang kumita ng malaki. Sino kaya nagbibigay sa kanya ng mga perang yan? Dumating si Joanna sa bahay na nanginginig sa galit at sama ng loob. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang reaksyon ng mga tao sa kanyang pagsusumikap. Hindi ba't sapat na ipakita niyang nagtatrabaho siya ng marangal? Bakit kailangan pang gawing masama ang kanyang pagkita? Hindi siya nakapagpigil at ikinuwento niya ang lahat sa kanyang pamilya. Nanay, tatay, kuya, bungad ni Joanna habang pinipilit itago ang kanyang mga luha. Sinisiraan ako ng mga tao. Sinasabi nila na baka pokpok daw ako, may ginagawa akong masama para lang kumita. Nagulat si Namang Isko, Aling Marita at Carlos sa mga narinig nila. Agad na nag-alab ang damdamin ni Carlos. Ano? Sino nagsabi ng ganyan, ha? Di nila alam kung gaano ka nagsasakripisyo para sa ating pamilya. Hayaan mo, kakausapin ko sila. Tumayo si Carlos, handang humarap sa mga chismoso at chismosa sa kanilang barangay. Pero bago pa siya makalabas ng bahay, pinigilan siya ni Mang Isko. Anak, wag na. Sabi nito nang may mabigat na tono. Mas malalang magiging sitwasyon kapag pinatulan mo pa ang mga yun. Mas mabuti nang hayaan na lang natin. Pero tayo, sigaw ni Carlos na hindi na may tago ang galit. Walang basihan ang masasabi nila. Hindi pwedeng hayaan na lang natin silang siraan si Joanna. Si Aling Marita na noon pa'y tahimik lang na nakikinig ay biglang nagsalita. Tamang tatay mo, anak. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting manahimik na lang tayo. Kahit ano pa ang gawin natin, hindi natin sila matitigilan. Kung anong gusto nilang i-chismis, hayaan natin sila. Ang importante, alam natin lahat ang katotohanan. Sapat na yun. Napatigil si Carlos, ngunit halata pa rin ang galit sa kanyang muka. Samantala si Joanna ay nanatiling nakaupo, halos hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang epekto ng mga chismis. Alam niyang wala siyang ginagawang masama, ngunit bakit ganoon na lamang ang mga paratang laban sa kanya? Kinabukasan, nagpatuloy si Joanna sa kanyang trabaho, ngunit ngayon ay may bigat na sa kanyang mga hakbang. Habang naglalako ng kakanin, pakiramdam niya ay bawat tingin ng tao sa kanya ay puno ng panghuhusga. Minsan, may ilang mga batang dumaan at narinig niyang may sumigaw ng pokpok. Hindi niya alam kung paano magre-react. Dapat bang balikan niya ang mga nagsabi ng ganito o mas mabuting magpatuloy na lamang siya, gaya ng payo ng kanyang mga magulang? Ngunit habang patuloy siyang nagbebenta, unti-unting bumibigat ang kanyang loob. Hindi naman kasi madaling ipikit ang mga mata at magkunwaring walang narinig. Isa nga po nakasalubong niya si Aling Nora mula sa palengke. Hindi ito nagtumpik-tumpik at binati siya ng may halong pangungutya. Aba Joanna, marami kang pera. Gusto ko sanang itanong kung ano ang sekreto mo at bigla kang yumayaman ng ganyan. Baka naman may ibinibenta ka na hindi namin alam, ha? Ngumiti si Joanna kahit pa nararamdaman niya na parang dinudurog ang kanyang puso. Wala po akong tinatagong sekreto, Aling Nora. Nagtatrabaho po ako ng marangal para sa pamilya ko. Ganun ba? Sagot ni Aling Nora, di makapagpigil sa pagtaas ng kilay. Bakit parang kakaiba ang kita mo? Hindi kaya... Bago pa matapos ang sinasabi ni Aling Nora, biglang dumating si Carlos. Narinig niya ang lahat at agad na hinarap ang matanda. Aling Nora, ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa. Tigilan niyo nga ang kasasabi ng mga kasinungalingan tungkol kay Joanna. Hindi niyo alam kung gaano siya nagsusumika para sa amin. Kung meron kayong hindi magandang alam tungkol sa kanya, mas mabuting manahimik na lang kayo. Natahimik si Aling Nora. Hindi inaasahan ang biglang pagsabog ng galit ni Carlos. Pero imbis na mag-sorry, ngumiti pa ito ng malisyoso. Ay sorry naman ha, nagbibiro lang naman ako eh. Hindi ito biro, Aling Nora, sabi ni Carlos. Halos pumutok na ang kanyang ugat sa leeg. Hindi niyo ba alam na ang mga ganitong chismis ang nakakasira sa mga tao? Gusto ko nang matapos ang mga ito, naiintindihan mo? Matapos ang insidenteng iyon, umuwi si Joanna at Carlos. Parehong tahimik. Alam ni Joanna na tama ang sinabi ni Carlos, ngunit hindi niya maiwasang isipin na kahit ano pang ipaliwanag nila, palaging may mga tao na magdududa at magpapakalat ng masamang balita. Naisip niyang
Magsara na lang ng pinto at huwag nang makisama sa ibang tao. Ngunit alam din niyang hindi iyon ang tamang solusyon. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting naramdaman ni Joanna na lumalayo na sa kanyang ilang mga kaibigan at kapitbahay. Madalas, wala nang pumupunta sa kanilang tindahan at palengke para bumili ng kanyang mga paninda. Naging malaki ang epekto ng tsismis sa kanyang negosyo. At kahit anong gawin niya, tila walang may gustong makinig sa katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo si Joanna sa gilid ng kanilang bahay, lumapit sa kanya si Aling Marta. Umupo ito sa tabi ng anak at humawak sa kanyang kamay. "Anak, alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon," sabi ng kanyang nanay. "Hindi madali ang magkaroon ng mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Pero anak, gusto ko lang malaman mo na nandito lang kami ni tatay mo at hindi ka namin pababayaan. Huwag kang susuko. Kilala mo ang sarili mo at kilala ka namin. Yon ang importante." Napayakap si Joanna sa kanyang nanay at nagsimulang humagulhol. Sa wakas, nabasag ang kanyang mga emosyon. "Nay, bakit ang hirap? Ginagawa ko lang naman po ang tama pero bakit ganito ang kapalit?" Hinaplos ni Aling Marita ang likod ng anak. "Ganyan talaga ang buhay, anak eh. Hindi lahat ng tao makakakita ng kabutihan mo pero wag mong hahayaang sirain ka ng mga salita nila. Mas matibay ka pa sa mga chismis na yan, di ba?" Hindi may kakaila ni Joanna na malaki ang nawala sa kanya. Mga kaibigan, mga kliyente at ang respeto ng mga tao. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunang baliwalain ang masasakit na salita. Bagaman mahirap, pinilit niyang bumangon araw-araw at magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit ang mga pangyayari ay naging mas malala pa. Isang araw habang nagbebenta si Joanna sa palengke, isang grupo ng mga kabataan ang naglakad palapit sa kanya. Tila may nais na pag-usapan. Narinig niya ang kanilang bulungan. "Siya yun, di ba? Yung pinagsasabi ng mga matatanda na pokpok daw?" Bulong ng isa, habang ang iba ay napahagik-hik. Isa pa ang biglang tumawa ng malakas at sinabi, "Baka sa ganda niyang yan, yun yung dahilan kaya siya yumaman, di ba?" Pilit na pinapakalma ni Joanna ang sarili, ngunit hindi na niya nakayanan ng mga narinig. Ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan ay nag-umpisa ng bumagsak. Hindi na siya makakibo. Nararamdaman niyang parang pinagtutulungan siya ng buong mundo. Saan man siya magpunta, tila ba sinusundan siya ng mga tao na mapanghusga. Parang wala siyang ligtas. Umuwi na naman si Joanna sa gabing iyon. Bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib. Nang makita siya ni Carlos na umiiyak, ay hindi na nga nito napigilang magsalita. "Joanna, hindi na tama to. Hindi pwedeng hayain natin sirang-siraan ka ng ganito," sabi ni Carlos, tila nagpipigil ng galit. "Kuya, kahit anong gawin natin, hindi na natin mababago ang iniisip ng mga tao," sagot ni Joanna. Ang boses niya ay garalgal mula sa kakaiyak. "Kahit lumaban tayo, mananalo pa rin ang chismis. Hindi na sila nakikinig sa katotohanan at yun ang totoo." Nakaramdam ng matinding konsensya si Carlos. Alam niyang ang lahat ng ito ay dahil sa desisyon ni Joanna na magsakripisyo para sa kanyang pag-aaral. Kung hindi sana tumigil si Joanna, kung siya lang sana ang nagpakahirap, baka hindi nagkaganito ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya alam kung paano maisasaayos ang lahat. "Kuya, sa totoo lang hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko," sabi ni Joanna. Tila nawawalan na ng pag-asa. "Gusto ko na lang bumalik sa dati kung saan tahimik ang buhay natin, kung saan wala silang sinasabi tungkol sa akin." Tinignan ni Carlos ang kanyang kapatid. Ang luha sa mga mata nito ay tila nagsasabi ng lahat ng hirap at sakit na pinagdaraanan niya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan, ngunit ang pinakamabuting magagawa nila ay huwag nang patulan ng mga chismis. Kailangang ipakita ni Joanna na mas mataas siya sa mga panghuhusga, kahit gaano pa ito kasakit. Kaya naman simula noon, mas pinili ni Joanna na manatiling malakas. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, natutunan niyang baliwalain ang masasamang salita at unti-unting bumalik ang kanyang determinasyon ay pagpatuloy ang kanyang negosyo. Nakita ni Carlos ang matinding pagbabago sa kanyang kapatid. Bagaman hirap, hindi na muling ipinakita ni Joanna ang kanyang takot at kalungkutan. At kahit na patuloy ang pagkalat ng chismis, pinili ni Joanna na mag-focus sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga pangarap. Dumating ang araw na si Joanna, sa kabila ng mga chismis ay muling nakatayo ng matatag. Ngayon, mas matibay siya kaysa sa dati at alam niyang walang sino mang chismosa
ang maaaring wumasak ng kanyang pagkatao. Pero lumipas ang mga buwan at ang maliit na tindahan ni Joanna at ng kanyang nanay ni si Aling Marita sa palengke ay unti-unting naubusan ng mga parokyano. Bunga ng mga chismis na kumakalat. Wala nang gustong bumili o makipag-usap sa kanila. Ang dating masiglang tindahan na nagbigay sa kanila ng kaunting kinikita ay tuluyan nang nagsara. Hindi na kayang suportahan ng kita mula rito ang pangangailangan ng pamilya. Tuwing dadaan si Joanna sa tindahan na ngayon ay nakasarado, hindi maiwasang makaramdam siya ng lungkot at panghihinayang. Ang mga chismis ay parang bagyo na dumating sa kanilang buhay at tila walang paraan para makatakas mula rito. Hindi nagtagal, ang epekto ng mga paninirang chismis ay hindi lamang nakaapekto sa kanilang kabuhayan, kundi pati na rin sa kanilang mga personal na relasyon. Maraming kaibigan ni Joanna mula noong high school ang unti-unting lumayo sa kanya. Ang mga dating kakilala na laging bumabati sa kalsada ay biglang umiwas. Tila may mga bagong akala sa kanya, batay lamang sa mga naririnig na maling balita. Lalong naging tahimik ang kanilang tahanan. At ang minsang masayang usapan sa hapagkainan ay napalitan ng katahimikan at mga mapapait na buntong hininga. Lumipas ang 2 taon. Si Joanna na dati ay punong-puno ng pag-asa at ngiti ay unti-unting lumubog sa depresyon. Nawala na ang lahat ng kanyang dating sigla. Araw-araw, nagigising siya na tila wala ng dahilan para magsikap. Laging may bigat sa kanyang dibdib tuwing iniisip niya ang kanyang mga pangarap. Ang mga pangarap na isinantabi niya upang tulungan ng pamilya at bigyan ng pagkakataon ng kanyang kuya na makatapos. Ngayon, nararamdaman niyang siya ay nabigo. Hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang gabi, habang tahimik silang naghahapunan, hindi na napigilan ni Joanna ang kanyang damdamin. Nagsalita siya. Halos garalgal ang boses. Sana nag-aral na lang pala ako. Sana hindi ko na hinayaan na mangyari ito. Hindi sana magiging ganito ang buhay ko ngayon. Si Carlos, na kasalukuyang nag-aaral pa rin, ay hindi na rin mapakali sa kanyang upuan. Alam niya ang bigat ng sakripisyong ginawa ng kanyang kapatid at ngayon nararamdaman niyang matinding konsensya dahil si Joanna ang nagdala ng lahat ng bigat para sa kanilang pamilya. Joanna, alam kong mahirap ang lahat ng ito. Pero maniwala ka, babawi si kuya sa'yo. Hindi kita pababayaan, sabi ni Carlos. Pinipilit na aliwin ang kanyang kapatid. Kuya, ito bang lahat? Ito bang lahat ng kapalit ng sakripisyo ko? Tanong ni Joanna. Hindi na makapigil ng kanyang mga luha. Lahat ng ito, lahat ng hirap, lahat ng chismis, lahat, para saan? Para lang dito? Hinaplos ni Carlos ang balikat ng kanyang kapatid. Alam niyang wala siyang magagawa upang maibalik ang mga pagkakataong nawala kay Joanna. Ngunit, meron siyang pangakong gagawin ng lahat upang bumawi. Ilang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Nakatanggap si Carlos ng scholarship upang makapag-aral sa Amerika. Isa itong malaking oportunidad para sa kanya na tuparin ang kanilang pangarap. Ngunit alam niyang magiging mahirap na iwan si Joanna sa ganitong sitwasyon. Joanna, aalis ako. Bungad ni Carlos ng gabing yun. Hawak ang liham ng scholarship. Ito na ang pagkakataon ko para tuparin ang mga pangarap natin. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa bawat hakbang na gagawin ko, ikaw ang iisipin ko. Babawi ako sa iyo. Tahimik lang si Joanna. Tila nawalan na ng lakas para magalit o magsalita pa. Sa loob niya, masaya siya para kay Carlos pero hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot at inggit. Habang paakyat ang kanyang kuya sa buhay, siya naman ay unti-unting bumabagsak. Matapos lumisan si Carlos, naging mas malungkot at tahimik ang buhay ni Joanna. Kailangan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho para matulungan ang pamilya niya kahit papaano. Namasukan siya sa iba't ibang trabaho. Ngunit wala sa mga ito ang nagbibigay ng tunay na saya o kaginhawaan sa kanya. Pumasok siya bilang kasambahay pero matapos ang ilang buwan, umalis din siya dahil hindi niya kinaya ang bigat ng trabaho. Naging tendera siya sa isang bakery at bagaman mabait ang kanyang mga amo, nararamdaman niyang parang wala na siyang kinabukasan. Sa bakery, si Joanna ay tahimik na nag-aayos ng mga tinapay at nagsisilbi sa mga customer. Palaging seryoso ang muka. Wala na ang dating sigla sa kanyang mga mata at hindi na rin siya nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho. Minsan, habang siya ay naglalagay ng tinapay sa display, napansin niyang may mga kabataan
na nagkakatuwaan sa labas ng tindahan. Mga kasing edad niya. Masaya, walang alalahanin, tila walang problema. Naramdaman ni Joanna ang kirot ng inggit. Noong una, masaya siyang makitang may mga taong mas mabuting kalagayan kaysa sa kanya. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay lalo siyang napag-iiwanan ng panahon. Siya na minsan ay puno ng pangarap, ngayon ay tila nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Isang gabi habang pauwi si Joanna mula sa panaderya nang biglang may sumalubong sa kanya. Isang grupo ito ng mga kabataang dati niyang mga kaibigan noong high school. Hindi na siya nakasama sa mga usapan nila noon dahil naging abala siya sa pagtatrabaho. At sa katagalan, tila nakalimutan na rin sila. Joanna, isang boses ang tumawag sa kanya. Si Liza, ang kanyang dating kaklase, ay lumapit. Hawak ang kamay ng kanyang mga kaibigan. Ikaw yan no, ang tagal na nating hindi nakikita. Ngumiti si Joanna pero hindi iyon tunay ng ngiti. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga dating kaibigan na tila walang bakas ng hirap sa kanilang buhay. Oo, matagal na nga no, mahinang sagot ni Joanna. Grabe Joanna, hindi ko akalain na dito ka na nagtatrabaho, sabi ni Liza, habang ang mga mata ng iba pang mga kaibigan ay tila may pag-aalangan. Bakit hindi ka na nagpatuloy sa pag-aaral? Ang tanong na iyon ay parang isang dagok sa puso ni Joanna. Alam niyang wala naman talagang masamang intensyon si Liza pero hindi niya maiwasang maramdaman ng sakit. Marami kasing nangyari eh. Maiksing sagot ni Joanna. Pinipilit itago ang kanyang damdamin. Sa kanilang maikling pag-uusap, naramdaman ni Joanna na hindi na siya kabilang sa kanilang mundo. Sila na patuloy na umaangat at siya na tila na pag-iwanan na sa pagkaligaw ng buhay. Pagdating sa bahay, hindi na napigilan ni Joanna ang kanyang emosyon. Humiga siya sa kanyang kama at humagulhol, nadarama ang bigat ng lahat ng kanyang dinanas. Iniisip niya ang mga taong minahal niya, ang mga sakripisyong ginawa niya, at ang buhay na akala niya ay magiging maginhawa matapos ang lahat ng ito. Pero hito siya ngayon, mabigat ang bawat araw. Wala nang ningning ang kanyang mga pangarap. Habang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ng mga pagkakataong ipinagpalit niya para sa kanyang kuya, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Paano kung nagpatuloy ako? Paano kung hindi ako tumigil? Pero alam niya na ang mga katanungang iyon ay wala ng silbi. Ang lahat ng desisyon ay nagawa na at wala nang maibabalik pa. Dumating ang araw na tuluyan nang nawala ang dating Joanna na masayahin. Sa bawat araw na siya'y nagtatrabaho sa bakery, palaging seryoso ang kanyang muka at bihira na siyang ngumiti. Madalas, kapag may mga kliyenteng may edad na kasing tanda niya, hindi niya maiwasang sumulyap at magtanong sa sarili kung bakit tila napag-iwanan na siya ng mga pagkakataon. Bakit siya na nagsakripisyo para sa iba ang siyang napag-iwanan ng walang kasiguraduhan. Nagpatuloy ang kanyang buhay na puno ng pagtitiis, ngunit sa kabila ng lahat, may munting apoy pa rin sa puso ni Joanna. Isang apoy ng pag-asa na balang araw, matutulungan siya ng kanyang kuya na si Carlos na muling bumangon. Bagaman tila nawalan na ng direksyon ng kanyang mga pangarap, umaasa pa rin siya sa hinaharap na merong darating na pagbabago. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang gumaganda ang takbo ng buhay ni Carlos sa ibang bansa. Sa katunayan niyan, matapos siyang makatanggap ng scholarship, nagawa niyang tapusin ang kanyang pag-aaral sa Amerika. Nang sumapit ang ilang taon, nagkaroon siya ng magagandang trabaho, mga oportunidad na hindi niya inaasahan noong una. Iba't ibang kumpanya ang nagbibigay sa kanya ng alok at naging maayos din ang kanyang buhay. Sa bawat tagumpay ni Carlos, palaging nasa isip niya si Joanna at ang pangakong babawi siya sa kanyang kapatid. Ngunit sa kabila ng kanyang mga natatanggap na balita tungkol sa magandang karera ni Carlos, tuluyan namang nalulubog si Joanna sa depresyon. Sa bawat araw na nagdadaan, ramdam niya ang bigat ng mundo. Ang minsang maganda at maliwalas na mukha ni Joanna ay tuluyang naglaho. Pinalitan ng mga bakas ng pagod, stress at kalungkutan. Nawala ang dating kislap ng kanyang mga mata at naging matamlay ang kanyang mga pisngi. Sa kanilang barangay, hindi na maikakaila ang pagbagsak ng dating masiyahin at magandang si Joanna. Imbis na tingalain siya gaya ng dati, tampulan na siya ng tukso at pangungutya ng mga tao. Kapag siya'y dumadaan, madalas ay maririnig niya ang mga halakhak ng mga tao at ang mga salita na tila tinutulak pa siyang mas lalo pang bumagsak. Yan ba si Joanna?
Aba, dati ang ganda-ganda niya na. Ngayon parang balyena na. Tumanda na nang walang pinatunguhan. Marinig niya mula sa isang tendera habang siya'y bumibili ng pandesal. Minsan habang naglalakad siya pa uwi mula sa trabaho sa bakery, nararamdaman niya ang bigat ng mga tingin ng batang mga naglalaro sa gilid ng kalsada. Nang mapalapit siya, bigla na lang siyang pinagtatawanan ng mga ito. Ayan na si Joanna! Wala nang kagandahan! Sigaw ng isa sa mga batang lalaki, habang hinahagis ang isang piraso ng tinapay patungo sa kanya. Nagpatuloy lang si Joanna sa paglalakad, hindi nagpapakita ng kahit na anong emosyon. Naging manhid na siya sa ganitong mga eksena. Hindi na bago sa kanya ang mga pang-aasar at pangungutya. Ngunit sa kaloob-looban niya, nararamdaman pa rin niya ang sugat na dulot nito. Minsan kapag wala ng ibang tao sa paligid, napapaiyak siya sa labis na sakit ng kanyang pinagdadaanan. Isang gabi, naabutan ni Aling Marita ang kanilang nanay, si Joanna, sa ganitong sitwasyon. Habang nagwawali si Joanna sa labas ng bahay, biglang dumating ang ilang batang naglalaro ng habulan malapit sa kanya. Isa sa mga ito, habang tumatakbo ay biglang nagtapon ng mga tira-tirang tinapay patungo kay Joanna. Hindi man lang siya tumingin o nagsalita. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Tila walang nararamdaman. Pero sa Aling Marita na nanonood mula sa loob ng bahay ay hindi napigilang lumabas at lapitan si Joanna. Anak, bakit naman hinayaan mo lang sila? Tanong ni Aling Marita. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo naman kailangang tiisin ang lahat ng ito, anak. Ngunit si Joanna ay tumigil lamang sa kanyang ginagawa. Hindi umiimik. Pinagpapatuloy niya ang pagwawalis. Pinipilit maging matatag sa harap ng kanyang nanay. Wala naman pong magbabago, Nay. Ganito na lang siguro ang buhay ko. Niyakap ni Aling Marita si Joanna, ngunit ramdam niya ang lahat ng kalungkutan ng anak. Hindi niya alam kung paano tutulungan si Joanna na bumangon mula sa lahat ng ito. Si Mang Isko naman, ang kanilang tatay, ay madalas na tahimik din. Alam niyang wala ring magagawa ang mga salita upang mabura ang sugat sa puso ni Joanna. Higit sa lahat, si Joanna ay hindi na humihingi ng tulong sa kanila. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang mga magulang. Kaya tahimik niyang tinatanggap ang lahat ng sakit at pagdurusa. Samantala, patuloy na nagiging mas matagumpay si Carlos sa ibang bansa. Nakakakilala siya ng mga bagong tao at unti-unting umaangat ang kanyang pangalan sa larangan ng kanyang trabaho. Nakakabalita siya tungkol sa kalagayan ni Joanna, pero hindi niya lubos na naiintindihan kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa isip ni Carlos, ang paghihirap ng kanyang kapatid ay pansamantala lamang, at kapag siya ay bumalik, may tutuwid niya ang lahat. Pero sa katotohanan, habang lalo pang yumayaman si Carlos at nagkakaroon ng maraming oportunidad, si Joanna naman ay patuloy na nalulubog. Ang mga araw ni Joanna ay tila walang katapusan. Gising sa umaga, trabaho sa bakery, uuwi ng walang sigla, at pagtanggap ng mga pang-asar mula sa mga tao sa paligid niya. Nawalan na siya ng mga kaibigan. Wala na siyang kasama kundi ang sarili niya at ang tahimik na suporta ng kanyang mga magulang. Isang araw habang si Joanna ay nagtitinda sa bakery, isang matandang kapitbahay ang pumasok. Hindi may iwasang mapansin ang bigat ng mukha ni Joanna. Wala nang saya o kislap sa kanyang mga mata. Lumapit ang matanda at nagtanong, Joanna, kumusta ka na? Alam ko maraming chismis ang kumakalat tungkol sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng tao ay naniniwala sa kanila. Ngumiti si Joanna, ngunit halata ang pilit nitong ngiti. Salamat po pero wala naman pong magbabago. Chismis o hindi, ganito na po ang buhay ko. Mabilis na natapos ang usapan at ang matanda ay umalis din agad. Hindi na umaasa si Joanna sa mga salita ng iba. Alam niyang walang magagawa ang mga ito para baguhin ang kanyang sitwasyon. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, walang reklamo. Kahit pa ang puso niya ay unti-unting nawawala sa ilalim ng bigat ng kanyang depresyon. Minsan, kapag may mga batang dumadaan at nagtutuksuhan, natututunan niya na rin palampasin ito. Ang minsang malambot at masayahing si Joanna ay naging bato. Walang reaksyon, walang pakiramdam, tuluyan na siyang naging manhid sa mundo. Kahit nasa looban niya ay umiiyak pa rin siya. Nang dumating ang mga balita mula kay Carlos na siya ay nakatanggap ng mas mataas na posisyon sa trabaho at nagpaplano ng bumalik sa Pilipinas, wala namang labis na naging reaksyon si Joanna. Sa isip niya, hindi naman na ito mahalaga. Kung ano man ang maging desisyon ni Carlos, wala na itong epekto sa kanya. Ang buhay niya ay para na lamang isang malayong alaala.
Isang nakaraan na puno ng saya, pangarap at mga posibilidad. Ngayon, wala na ang mga iyon. Pinalitan na ng isang malamlam na realidad na tila walang katapusan. Sa araw-araw na paglabas ni Joanna mula sa bakery, hindi na nawala ang mga nagbubulong-bulungan kapag siya'y nakikita. Minsan, maririnig niya ang mga salitang, "Sayang yung ganda ni Joanna. Hindi na siya ang dating Joanna na nakilala natin. Para nang nag-addict, nasira na ang buhay." Sa tuwing naririnig niya ang mga ganitong salita, wala na siyang reaksyon. Hindi na siya nagagalit o nasasaktan. Para bang ang buong buhay niya ay naging isang malaking kalungkutan na lamang at lahat ng mga pang-asar at panghusga ay naging bahagi na lamang ng kanyang araw-araw na karanasan. Minsan habang nag-iisa siya sa tindahan, napagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Dati, kapag nakikita niya ang kanyang refleksyon, may saya at tuwa. Ngayon, ang nakikita niya ay isang taong halos hindi na niya kilala. Puno na ng linya ang noo, malalim na ang mga mata at tila wala ng kislap sa mga ito. Naisip niya kung gaano kalayo na ang narating ng kuya niyang si Carlos habang siya'y napag-iwanan na parang walang direksyon. Hindi niya may tatanggi na sa kaloob-looban niya, may pagnanais na rin siyang bumalik sa dati. Sa panahon na puno pa siya ng pag-asa, sa panahon na buo pa ang kanyang mga pangarap. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbabalik ni Carlos. Ang buong pamilya ay naghahanda. Sabik na makita ang tagumpay na dala ng kanilang anak. Ngunit para kay Joanna, ang pagbabalik ni Carlos ay hindi na isang mahalagang kaganapan. Para sa kanya, wala nang puwang ang tagumpay sa buhay na ngayon ay puno na ng kawalan ng kulay. Siya'y nanatiling nasa likod, tahimik na nakamasid, habang si Carlos ay sinasalubong ng mga magulang nila ng may malaking ngiti at saya. Hindi ito ang muling pagsasama ng pamilya na inaasahan ni Carlos. Ramdam niya ang lamig sa paligid ni Joanna at kahit na anong pagsusumikap niyang gawing masayang okasyon, hindi niya magawang maibalik ang dati nilang ugnayan bilang magkapatid. Nang bumalik si Carlos mula sa ibang bansa, dala niyang maraming plano para sa kanyang pamilya, lalo na para kay Joanna. Sa kanyang isip, ang lahat ng kanyang tagumpay ay walang halaga kung hindi niya maisasama ang kanyang kapatid sa bagong buhay na tinatamasa niya. Ngunit sa kanyang unang gabi sa Pilipinas, napansin ni Carlos ang malamig at tahimik na kilos ni Joanna. Sa kabila ng kanyang mga balita at kasiyahan, walang reaksyon si Joanna. Tila malayo na ang kanyang isip at nawala na ang dating kislap ng kanyang mga mata. Isang araw, lumapit si Carlos kay Joanna habang nasa maliit na silid ito. Tahimik na nagwawalis ng sahig. May dala siyang isang regalo, isang kahon na may magandang balot at laso. Inabot niya ito kay Joanna na may ngiti. Umaasa na kahit papaano ay mabubuhayan ng kanyang kapatid. "Joanna, may regalo ko para sa iyo," sabi ni Carlos, puno ng pag-asa na magugustuhan nito ni Joanna. Tinignan ni Joanna ang kahon ngunit walang imik. Kinuha niya ito ng walang sigla at inilagay sa gilid. Hindi niya man lang binuksan. Ramdam ni Carlos ang bigat ng sitwasyon. Tila malayo na ang kapatid niyang minsan ay masaya at masigla. Hindi na mapigilan ni Carlos ang emosyon at sa harap ni Joanna, tumulo ang kanyang mga luha. "Joanna, patawad ha. Patawad kung hindi kita agad natulungan. Pero babawi ako, pangako ko yan, hindi kita iiwan." Umiiyak na wika ni Carlos. Ngunit si Joanna ay nanatiling tahimik. Wala siyang salita. Sa kanyang isip, hindi niya alam kung paano muli bumangon mula sa kalalim-lalimang hukay ng depresyon na kinalalagyan niya. Isang hapon habang naglalakad si Joanna pauwi mula sa bakery, biglang lumabas mula sa isang tindahan ng kanilang kapitan, si Aling Tess, kapitan ito ng kanilang barangay. Agad itong lumapit kay Joanna, dala ang isang malaki at mabigat na bato. Walang sabi-sabi, binato ni Aling Tess si Joanna habang sumisigaw. "Inahas mo ang syota ko. Wala ka na talagang ibang alam gawin kundi ang manggulo ng buhay ng iba, no? Wala kang kwentang babae." Nagulat si Joanna, pero gaya ng dati, hindi siya nag-react. Hinayaan na lang niyang tamaan siya ng bato. At kahit masakit, wala siyang imik. Hindi ito ang unang beses na may sumira sa kanyang pangalan. Ang mga chismis ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Ngunit ngayong mismong kapitan na ng barangay ang bumabato sa kanya, tila lalo siyang lumabog sa sarili niyang paghihirap. Nagpatuloy lamang si Aling Tess sa pang-asar at pang-iisulto. Hindi ito tumigil sa pagsigaw ng mga masasakit na salita hanggang sa may biglang pumaradang kotse sa tapat nila. Bumaba si Carlos.
Suot ang magarang damit at bumaba mula sa bagong bili niyang kotse na sana ay pagsosorpresa niya kay Joanna. Napako sa kinatatayuan si Aling Tess. Alam niyang si Carlos ang nag-donate ng malaking halaga sa barangay at close din ito ng mayor ng kanilang syudad. Alam niyang hindi siya makakatakas sa sitwasyon na ito. Aling Tess? Maring sabi ni Carlos, puno ng galit sa kanyang tinig. Anong karapatan mo na saktan ang kapatid ko? Wala kang alam tungkol sa buhay namin pero hinihuhusgahan mo si Joanna. Wala siyang ginagawang masama. Huwag mo siyang idadamay sa kalokohan mo. Agad na nagmakaawa si Aling Tess. Ay Carlos, pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Nabigla lang ako, akala ko kasi. Akala mo ano? Chismis lang pala ang basehan mo para gawin ang mga bagay na ito? Wala kang karapatan, Aling Tess. Mag-ingat ka dahil alam kong maraming may alam tungkol sa'yo sa mga tao rito. Banta ni Carlos. Galit na galit, ngunit pinipilit na kontrolin ang sarili. Hiyang-hiya si Aling Tess at mabilis na umalis mula sa lugar. Takot sa galit ni Carlos at sa posibilidad na mawala ang kanyang posisyon bilang barangay captain. Nang makaalis na ito, agad ninalapitan ni Carlos si Joanna. Hinawakan ang kanyang balikat at tinignan niya ang kanyang kapatid. Puno ng lungkot sa mga mata, nakita niyang namumulang balat ni Joanna mula sa tama ng bato. Joanna, bakit mo hinayaan lang ang lahat ng to? Bakit hindi ka man lang lumaban? Tanong ni Carlos, hindi maitago ang kalungkutan sa boses niya. Bigla na lang tumulo ang luha ni Joanna. Sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, nagpakita siya ng emosyon. Humagulhul siya sa dibdib ni Carlos. Lahat ng sama ng loob at bigat na kanyang kinikimkim ay tuluyan ng bumuhos. Ayoko nang maging pabigat sa inyo, kuya, sabi ni Joanna habang umiiyak. Pagod na akong makipaglaban. Hindi ko na alam kung paano bumangon mula rito. Wala akong kwenta. Hindi na ako mahalaga. Hindi napigilan ni Carlos ang pagluha habang yakap ang kapatid. Nakikita niya ang lalim ng sugat sa puso ni Joanna at alam niyang hindi ito mabibigyang lunas ng kahit na anong material na bagay. Joanna, mahalaga ka. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat ng sarili mo lamang. Nandito na ako ngayon. Hindi para magtrabaho lang kundi para bumawi sa'yo. Kasi panahon na para ikaw naman ang tulungan ko. Sa araw na iyon, nagdesisyon si Carlos na hindi na pwedeng magpatuloy ang sitwasyon ni Joanna. Pinatigil niya ito sa pagtatrabaho sa bakery at dinala sa mga doktor upang magamot. Hindi lamang ang kanyang pisikal na kalagayan kundi pati na ang kalusugan sa isip. Ipinasok niya ito sa therapy upang tulungan si Joanna na muling makabangon mula sa kanyang depresyon. Maliban dito, sinimulan din ni Carlos na alagaan si Joanna sa ibang aspeto. Binalhan niya ito ng magagandang kasuotan upang muli niyang makilala ang sarili niya. Hindi na para sa ibang tao, kundi para sa kanya mismo. Hindi na para makuha ang respeto ng mga chismoso at chismosa, kundi para may pakita ni Joanna sa kanyang sarili na karapat-dapat siyang magkaroon ng mas magandang buhay. Minsan, habang nag-aayos si Joanna ng bagong damit sa harapan ng salamin, tila nag-iba ang aura niya. Hindi na niya makita ang malungkot at pagod na babaeng dati nagpapakain sa chismis ng mga tao. Unti-unti, bumabalik ang kumpiyansa niya sa sarili at kasama nito ang kanyang dating sigla. Makalipas ang 10 buwan ng tuloy-tuloy na paggagamot at pag-aalaga, si Joanna ay tuluyang bumalik sa kanyang dating anyo. Hindi na lamang ang kanyang pisikal na ganda ang nanumbalik, kundi pati na rin ang kanyang lakas ng loob at tiwala sa sarili. Sa tulong ng kanyang pamilya, lalo na si Carlos, muling bumangon si Joanna mula sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Nag-enroll siya ulit sa kolehiyo upang tapusin ang kanyang edukasyon at sa pagkakataong ito, walang alinlangan na itinuloy niya ang kanyang mga pangarap. Hindi na siya nagpapapekto sa mga chismis, maling akala ng iba. Alam na ni Joanna ngayon kung sino siya at walang sino man ang makakapagpabagsak muli sa kanya. Isang araw habang naglalakad si Joanna sa barangay, napansin niyang marami pa rin ang bumubulong at nag-uusap tungkol sa kanya. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Alam niya na ang opinyon ng iba ay hindi magdidikta ng kanyang halaga. Masaya siyang nagpatuloy sa kanyang landas, kasama ang kanyang pamilya na laging nariyan upang suportahan siya. Habang naglalakad si Joanna papuntang paaralan, bumalik sa kanyang mga alaala ang mga sakripisyong ginawa niya. Hindi naging madali ang lahat pero ngayon, mas matibay siya. At sa bawat takbang na gagawin niya mula ngayon,
kasama niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Ang tanging bagay na kailanman ay hindi mawawala.